So, possible na nangyayari yon dahil nga lalo na ngayon tag-ulan, lumalabas talaga yung mga sirang ganyan sa bahay, no, yung kuryente. So, possible yan yung entrada nyo ang problema dyan. So, meron pang isang isa pang possible na sira kung kaya nagkakaganon yung kuryente natin, no. So, meron tayong breaker pa sa mismong main. Mula dun sa meter base natin papunta sa baba, dito yung breaker natin yung sa labas ng bahay, no. So, ang tawag doon is NEMA 3. So, hello mga ka-electrical, no. Meron tayong katanungan dito ng ka-electrical natin, no? Si Deluna Dennis. So, ang katanungan niya ay paano ayusin yung kumukurap na ilaw sa bahay niya, no? So, lahat daw ng ilaw niya ay kumukurap. Then, humihina yung kuryente. So, nagsasaksak siya ng charger ng cellphone, pumutok. So, possible na nangyayari yon dahil nga lalo na ngayon tag-ulan, lumalabas talaga yung mga sirang ganyan sa bahay, no, yung kuryente. So, possible yan yung entrada nyo ang problema dyan. So, hindi tayo pwedeng makialam dyan, si Meralco. So, kailangan nyo itawag dyan si Meralco. So, unang possible dyan is yung entrada natin, yung mismong service drop na tinatawag, no. Yun yung merong entrance cap dun sa ibabaw ng metro natin. So, 3 wire yung nakalabas doon, isang grounding at 2 linya, yung line 1 at saka yung line 2. So, meron niyang connector na kulay itim, may cover yan, no? So, hindi yan naka-electrical tape. So, pag naka-electrical tape yung entrada nyo o yung service line nyo sa entrada ng Meralco, ibig sabihin ay ginawa na ng electrician yan, no? Pero kung hindi pa ginagawa ng electrician yan, ang original na tapping yan is yung crimping tools. So, naka-crimp yan. Meron niyang cover na kulay itim na plastic para protection yun sa sa corrosion, no. So, nagkakaroon to ng problema, minsan naglulus to. Lalo na kapag umuulan, no. Kakaroon ng loose connection. So, lalo na kapag mahangin or may bagyo, no. Ang nangyayari doon, pinapagpag niya yan. So, kaya nangyayari, kala mo magba-brownout sa inyo. Nagkakaroon, nawawala yung kuryente. So, possible na yung connection yan ay problema na o loose na, no. So, si Meralco mag-aayos niya, tatawag nyo lang yan. So, meron pang isang possibility, no, na bakit kumukurap yung mga ilaw nyo. So, sa naman, dito sa mismong metro. So, sa metro, ang nagiging problema rito, yung connection din. So, may terminal yan dito, no, to. So, dalawang terminal yan, isang galing sa Meralco, isang galing sa bahay nyo. So, yung tinatawag na line side tsaka load side. So, sa metro, merong blade. May terminal blade dyan sa likod. So, dyan nangyayari minsan naglulus yan, nagkakaroon ng corrosion din. Or, doon sa mismong connection ng wire nyo galing sa bahay. Or mismong galing sa entrada o sa service drop. So, dalawa yan, no? So, ito galing sa mismong Meralco. So, merong terminal na tornilyo yan. So, dyan pinapasok yung mismong wire. So, nagko-corrosion dyan yan or naglulus mismo yung tornilyo. So, kaya kapag yung kuryente umihina, lalo na kapag nagsaksak kayo, nagsaksak kayo ng mga ilang outlet, then pinaandar nyo isang malakas na appliances or yung rep. Pag sinaksak nyo, minsan nahihigop na ng rep yung mga kuryente. So, yung iba mamamatay, yung rep na lang aandar. Minsan talagang lahat namamatay. Nagtitrip yung breaker. Dahil nga naglulus doon sa mismong sa mismong metro. Okay. So, yun ang dalawang possibility. Okay. So, eto, kailangan nyo itawag na kay Meralco para pa-check nyo yan. Dahil nga sabihin nyo lang na
yung kuryente nawawala, yung ilaw kumukurap, pag mahangin nawawala rin. So alam na nila yan. Check nila yan mula dun sa entrada, yung connection ng service drop nyo papunta dito sa meter base nyo. So i-check up nila yan. Okay. So kapag wala dito yung problema, naiayos na nila yan, ang sasabihin nyo sa inyo, sa bahay na mismo may problema. So yung mga breaker nyo na yan. So private electrician ang gagawa niya, no. So yun lang naman, no, yung katanungan ni De Luna Dennis. So huwag niyo kalimutang i-click ang subscribe button diyan, pati notification bell para updated kayo sa mga video pandarating. Saka kung may mga comment kayo, comment lang kayo sa comment section. May mga katanungan kayo tungkol sa electrical sa bahay, no. So hindi ko naman tinawag yung yung Meralco noon. So ako na rin ang gumawa noon dahil nga pinaservicean sa akin noon. So ang nangyari nga, nakita ko dito is yung terminal ng wire dito ay nasusunog na. Then nabalatan na rin yung wire dahil nga naglulus na siya. So kapag naglulus kasi yung wire dyan sa connection, nagiinit yung wire. Then yung mismong insulation na rubber mag-burn yun. Okay. So ginawa ko, pinutol ko din, kinabit ko ulit. So yun lang naman, no? So yun yung bakit nagiinit yung meter natin. Then humihina yung kuryente. Okay. So meron pang isang isa pang possible na sira kung kaya nagkakaganon yung kuryente natin, no? So meron tayong breaker pa sa mismong main. Mula dun sa meter base natin papunta sa baba, dito yung breaker natin yung sa labas ng bahay, no? So ang tawag doon is NEMA 3 3R. 60 ampere yan sa mga main dyan sa labas. So minsan naglulus din yan, o yung mismong breaker ay nagiging defective na. Okay. So dito sa breaker dito, so pwedeng private electrician na ang patsekin nyo dyan. Okay. So kung malakas naman ang loob ng electrician nyo at walang problema rito, pwede nyo rin papakailam sa kanya yung metro. Okay. So pag sa taas, so pwede rin naman, basta talagang marunong yung electrician, no? Kasi once na ginalaw niya yan at hindi niya na ibalik, ay wala na kayong kuryente, no? So need nyo pang papuntahin si Meralco para ikabit ulit yun. So yun lang, no, yung mismong problema ng kuryente natin sa bahay. So from entrance, sa service entrance papuntang metro, at saka main breaker dyan sa labas ng entrada natin. So okay, thank you. Okay na.